Good day sa inyo, netizens. Ngayong araw ay may pag-uusapan tayong very interesting topic. Pagkukumparahin natin ang bagong labas na Yamaha Mio Fazio at ang nakaupo sa trono na Honda Click 125i, number 1 best-selling 125cc. Alam naman natin na ang 125cc ang sweet spot sa pang-araw-araw na kalsada. Hindi siya sobrang hina, hindi rin siya sobrang lakas. Just on the right spot. Kaya naman marami na ako curious at nagre-request ng video na ito. Konting paalala lamang, ang layunin ng video na ito ay para makatulong sa mga future consumers or sa mga bibili pa lang ng mga motor na ito. Alam ko and I'm aware na magkaiba ang dalawang motor na to pagdating sa target market dahil lang isa ay classic retro looking bike habang ang isa naman ay modern and futuristic style. Pero still, maganda pa rin na malaman natin ang information na ito para meron tayong extra knowledge at meron din tayo maisasuggest kung sakaling meron kayong mga kaibigan na nagdidesisyon pa lamang. So tignan natin ang kanilang specs and features, pati na rin ang itsura and ang overall na pwede natin i-compare sa dalawang motor na to. So without further ado, simulan na natin ang comparison video na ito. Let's go! Pagdating sa makina, parehas lang silang merong 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, single cylinder. Ngunit ang Yamaha Fazio ay meron pa lamang air cooling system, habang ang Honda Click naman ay merong liquid cooling system. Para sa mga baguhan, mas efficient or mas modern ang liquid cooling system dahil mas efficient ito pagdating sa pagpapalamig ng makina sa mahahabang biyahe. Pero nothing to worry about dahil ang Fazio ay 125cc lamang. Matagal na panahon na tayong gumagamit ng 125cc scooter and we all know that any motorcycle that is less than 200cc ay compatible sa air cooling system. Pero kung future-proof ang hanap mo, of course, doon na tayo sa liquid cooling system, di ba? Parehas din silang tahimik na i-start dahil ang Yamaha Fazio ay merong smart motor generator, habang ang Honda Click 125 naman ay merong ACG or alternating current generator at ESP or enhanced smart power. Basically, ang ibig sabihin ng ESP optimizes energy output by maximizing efficient combustion and minimizing friction, the silent start, and the smooth eco-friendly engine. So, ibig sabihin lang nito, tahimik na silang i-start. Pagdating naman sa maximum power, ang Fazio ay merong 6.2 kilowatts at 6,500 RPM. Habang ang Honda Click naman ay merong 8 kilowatts at 8,500 RPM. I-convert natin sa HP. Si Fazio ay merong 8.4 HP habang si Honda Click 125 naman ay merong 11 HP. So kung makikita nyo pagdating sa horsepower, lamang na sa power output itong si Honda Click 125. Pagdating naman sa maximum torque, si Fazio ay merong 9.9 Nm at 5,000 RPM. Habang si Click naman ay merong 10.8 Nm at 5,000 RPM. So kung makikita nyo pagdating sa power output and torque output, medyo nakalamang itong si Honda Click 125 ng bahagya kay Fazio. Pero i-consider din natin ang weight ng dalawang motor na to. Si Fazio ay merong weight na 95 kilograms lang, habang si Honda Click naman ay merong weight na 111 kilograms. Pero silang 6 kilograms difference. Mas mabigat itong si Honda Click, and yung 6 kilograms is already a significant weight para sa power output. So kahit nakalamang si Honda Click, medyo mas mabigat naman siya ng bahagya compared kay Fazio. At ito pa, yung Yamaha Fazio ay merong Blue Core Hybrid. Anong ibig sabihin nito? Pagkagaling ka sa stop tapos in-engage mo yung throttle, within 3 seconds magkakaroon ng torque boost na magre-resulta sa mas smoother power acceleration. Very effective ito kapag nasa uphill ka o kaya naman may angkas ka. So, ang Newton meter niya with this power assist ay madaragdagan na ng 10.6 Newton meter at 4,500 RPM. Diba, astig? So, pagdating sa power output, do lamang si Honda Click pagdating sa papers. If you consider the weight also with the power assist or Blue Core Hybrid, I can argue that hindi na noticeable yung kanilang gap pagdating sa power output. Halos parehas lang talaga tong dalawang to. Do you agree? Comment nyo nga sa baba. Ngayon, pumunta naman tayo sa fuel consumption. Napaka-importante nito dahil napakamahal na ng gas ngayon. Parehas na matipid sa gasolina ang dalawang to. Si Honda Click ay merong 53 kilometers per liter. It still may vary depende sa inyong throttle hobby, weight, and road condition. Habang si Fazio naman ay merong 75 kilometers per liter. Diba? Tipid? Pero again, depende pa rin yan sa inyong throttle hobby at pagdating sa real life situation. Well, of course, isa rin sa nagpapatipid dyan is yung kanyang stop and start system. Ito isang technology na kung saan within 3 to 5 seconds basta huminto yung motor, mamamatay yung makina to save or for better fuel efficiency. So dahil nga sa makabagong teknolohiya, merong konting advantage itong si Yamaha Fazio. Parehas naman silang fuel injected. Sa katunayan nga si Honda Click, ang term nila is PGM-FI or Programmed Fuel Injection. Pagdating sa patipiran, disente talaga itong dalawang to. Medyo mas matipid lang sa gasolina itong si Fazio. Pero still, napaka-importanting factor nun, di ba? Pagdating naman sa fuel tank capacity, meron tayong 5.1 liters sa fuel tank capacity dito kay Yamaha Mio Fazio. Habang nakalamang naman ng konti itong si Honda Click dahil meron siyang 5.5 liters na fuel tank capacity.
Speaking of modern technology, meron na din palang Yamaha Motorcycle Connect itong si Fazio, kung saan pwede mo i-connect ang iyong smartphone sa iyong motor at meron kang application na i-download dito para ma-monitor mo kung dapat ka na ba magpa-maintenance, saan yung last parking location mo, etc. Marami pang iba. Napaka-modern din ang feature na yon, kung saan walang ganon si Honda Click 125. In real life situation, hindi ko naman masyado ginagamit itong Yamaha Motorcycle Connect, but still, it's good to know na meron siyang mga ganitong features. Malay mo, ayan na pala yung maging norm natin pagdating ng panahon, di ba? Dumako naman tayo sa looks ng dalawang motor na to. Alam kong magkaiba ang market nila dahil ang Honda Click ay merong modern style habang si Fazio naman ay merong classic retro style. So magkaibang consumer at depende na lang din sa inyong taste kung alin sa dalawa ang type ninyo. Tignan muna natin ang colors nila. Si Fazio ay merong available colors na ivory white, red, at cyan. Habang si Honda Click naman ay merong available colors na matte white, red, blue, black, and orange. Parehas na din LED ang kanilang mga ilaw. Pero si Honda Click, lahat LED pati signal lights. Habang bulb type naman ang signal lights netong si Fazio. Pero pagdating sa headlight, split LED na or yung parang inverted yung kanyang headlight. Very modern to kasi hindi na nakakasilaw kahit na makasalubong mo siya sa kalsada. Pero malakas pa rin ang bato. Ito yung first of its kind pagdating sa Mio category. Kaya great job pa rin sila sa isang yon. Sa likurang bahagi naman, yung kanilang taillights or signal lights nila, do bulb type pa yung kay Fazio and LED naman yung kay Honda Click. Depende na lang kung alin sa kanila yung type mo. Yung kay Honda Click kasi nakahiwalay pa siya yung kanyang turn signals. Stylish siya. Kung may disadvantage man yun, ay yun ay yung pwede siyang mabali. Pero very rare naman yung case na mababali yung signal lights pagdating sa mga ganong klaseng motor. So it's still up to you kung alin sa dalawa yung type mo pagdating sa mga ilaw. Parehas din good quality yung kanilang fairings kasi tatak Yamaha at tatak Honda yung mga yan. So premium quality. Hindi sila agad-agad mababasag or magsha-shatter into pieces once maka-encounter ka ng aksidente sa kalsada. Mabangga, sumemplang. Maganda ang quality ng fairings. Premium talaga. Parehas na rin na fully digital ang kanilang meter panel with all the information that you need. Isa na sa pinaka-importante dyan para sa akin ay yung voltmeter dahil parehas itong walang kickstart. So dapat talaga may voltmeter para ma-monitor mo kung ilan pa ang iyong battery health. Parehas din silang may orasan. Napaka-useful nun for me. Nasa sa inyo na lang kung alin yung type nyo kasi yung kay Fazio parang medyo vertical yung style ng kanyang panel gauge habang si Honda Click naman ay horizontal. Parehas naman silang blue ang background and white yung fonts. Alin sa dalawa yung type nyo? Comment nyo nga sa baba. Parehas din silang merong gulay board or step-through footboard na kung saan pwede kang maglagay ng inyong mga pinamili. Ang pinagkaiba lang, dalawa yung hooks itong Yamaha Fazio. Isa sa unahan at isa sa bandang upuan. And carabiner na siya o merong parang security na lock para just in case man ma-out of balance ka or what ay hindi sasabog kung saan yung pinamili. Secure siya into place. Yung footboard naman niya, parehas spacious. And parehas din nasa footboard yung placement ng kanilang batteries. But nothing to worry about kasi maganda naman yung pagkakasecure nila dito. So kung nag-aalangan ka pagdating sa baha, mas maigi, tulak mo na lang yung motor o kaya kung kaya mo may ibang alternative route, lumipat ka na lang ng daan. Parehas din silang merong bulsa or side pockets. Medyo nakalamang tong si Fazio dahil yung kanyang bulsa ay merong electric power socket or charging port kung saan pwede kang mag-charge ng iyong mga smartphone or any other gadgets na gusto mo i-charge doon. And meron din siyang takip. So, safe to kapag umuulan. Though ang downside, hindi nagkasya yung ating iPhone 13 Pro Max 1TB fully paid. And yung iba pang klase ng cellphone. Pero may solusyon naman dyan. Pwede mo siyang isusok dun sa kanyang kabilang side pocket na medyo mas spacious pero walang takip. Habang si Honda Click naman ay meron ding side pockets. Yung isa is for easy access like coins. Habang yung kabila naman ay pwede din sa mga mas malalaki like water bottles. Pero medyo naka-slant siya. And wala din itong takip. Pagdating sa bulsa or the side pockets, nakalamang itong si Fazio because of the electric power socket. And of course, may takip sa bulsa. Pagdating naman sa kanilang seats, merong stitches yung kay Fazio. And medyo may kalambutan siya ng konti. So, depende na lang sa preference ninyo. Kasi si Honda Click naman, plain and simple lang yung kanyang seat and yung seat cover. Though, based on my observation, may katigasan ng konti yung upuan ni Honda Click. But still, depende sa inyong preference kung gusto nyo ng malambot o matigas na upuan. But for me, personally, mas trip ko yung malambot na upuan. So, mas nagustuhan ko yung seat and seat cover netong Fazio. Pagdating naman sa seat storage, hindi naman nagkakalayo ang dalawang ito. Dahil si Fazio ay merong 17.8 liters na seat storage, habang si Honda Click naman ay merong 18 liters na seat storage. Though for me, lamang dito si Honda Click dahil may ilang helmets pa akong nagkasya, especially half-face helmet dito kay Honda Click. Habang kay Fazio naman ay hindi nagkasya kahit na yung half-face helmet. Siguro, konting update lang din, meron pala ako nakita isang review kung saan nagkasya naman ang isang half-face helmet sa Yamaha Mio Fazio. Kaya, nakadepende pa rin talaga kung anong brand at kung anong style ng helmet yung inyong ilalagay.
So it's good to think na meron pa rin nagkasya, di ba? Pagkakadesign na lang din kung gaano kalalim itong kanilang seat storage. Hindi ko na kailangan problema kung papasok ako sa mall. Pero meron pa rin solusyon dahil parehas naman silang merong hooks sa under seat storage. So pwede mo isabit doon yung inyong helmet. Pagdating naman sa decals, again, nagkakatalo pa rin ito. Depende sa taste mo. Dahil si Honda Click ay merong modern and bold decals. Habang si Fazio naman ay merong minimalist and classic decals. Yun yung mga stickers na nakadikit sa palibot ng motor. Pagdating na naman sa kanilang mga tambucho, regular lang itong kay Fazio. Habang oval naman yung kanyang heat guard. Si Honda Click naman ay merong sports style muffler with aluminum cap. So again, depende sa inyo kung mas trip nyo yung modern design or yung classic design. Dumago naman tayo sa tire size. Di 12 ang mga gulong neto ni Fazio. If you wanna be specific, 110 by 70 by 12 yung kanyang mga gulong. Bagay ang di 12 na gulong para sa dimensions ng Fazio. Habang si Honda Click naman ay merong 14 inches mags. To be specific, sa front, meron siyang tire size na 80 by 90 by 14. Habang sa rear naman ay 90 by 90 by 14. To be honest, pagdating sa mga habang biyahe, mas prefer ko yung 14 inches wheels kasi mas gusto ko yung handling niya. Pero nothing to worry about kasi may kanya-kanya naman tayong reference. Marahil kung meron kang Fazio, kabisado mo rin yung handling ng D12 na gulong. It's just for my own opinion. Pagdating pala sa tires, parehas tubeless ang dalawang motor na to. Pero ang pinagkaiba ay Dunlop tires, yung stock tires ni Fazio. So, alam na natin na talagang makapit ang gulong na ito. Though on the other hand, just to be honest with you, ayon na din sa ibang owners and personally on my own experience, ay may konting kadulasan naman yung stock tires ni Honda Click 125. Very good na Dunlop tires yung stock tires ni Fazio. Pagdating naman sa seat height, mas friendly sa mga short riders itong si Fazio with a seat height of 750mm. Kahit siguro 4'8" or mas mababa pa, kayang-kayang imaneho ang isang to. Pero kung gusto mo naman ng medyo mas mataas na motor, dun ka kay Honda Click dahil meron siyang seat height na 769mm. Abot pa rin naman to kahit na mga 5 flat. Pero if you want something na flat-footed ka, I recommend yung seat height ni Fazio. Pero kung matangkad na tao ka naman, I highly recommend yung seat height ni Honda Click. Pagdating naman sa ground clearance, meron tayong 132mm na ground clearance para kay Honda Click 125, habang si Yamaha Mio Fazio naman ay merong 135mm na ground clearance. Lamang lang siya ng 3mm compared kay Honda Click. Pero both ay merong average ground clearance, kaya saktong-sakto na pagdating sa mga bumpy roads at mga humps ng Pilipinas. Pagdating naman sa braking system, pareha silang merong single hydraulic disc sa unahan and meron drum brake sa likod. Or pwede din yung term na mechanical leading trailing. So halos pareha lang, pero nakalamang si Honda Click dahil meron siyang combi brake system na kung saan pag in-engage mo yung left brake lever or yung rear brake, preno mo sa likod, ay sasama yung 30% nung sa front. So ang ma-engage doon, 70% sa rear and 30% sa front. Pagdating sa braking system, I give the points para sa Honda Click dahil sa kanyang combi brake system. Astig ang isang yun. Pero both of them ay hindi pa ABS. Sa suspension naman, parehas din silang merong telescopic force sa unahan at unit swing sa likuran. In my personal experience pagdating sa handling ng dalawang motor na to, maganda yung laro ng mga Honda motorcycles pagdating sa mga lubak-lubak na kalsada ng Pilipinas. Habang on the stiffer side naman ang mga Yamaha units. Mahihalin tulad ko ang suspension ni Fazio sa Gear 125, which is mabisa naman ang kanilang stiff na suspension pagdating sa mga cornering and banking. So it's still, depende na lang sa inyong riding habits kung alin sa dalawang suspension ang magugustuhan ninyo. Pero for me, mas gusto ko yung laro ng suspension ng Honda Click. Pagdating naman sa price, ang Fazio ay merong price na 88,900 pesos. Unfortunately, hindi na pala dumating sa Pinas yung keyless system nito. Nag-stick na sila doon sa D'Isuze, which is the same price as 88,900 pesos. Habang si Honda Click naman ay merong SRP na 79,900 pesos. Kung makikita nyo, medyo malaki yung difference nila pagdating sa price. And to conclude this comparison video, magbibigay ako of course ng personal take ko pagdating sa dalawang motor na to. Heads up lang, this is my own personal opinion para merong konting tulak para doon sa mga nagdi-decide pa lang. Hindi yung masyadong safe yung aking opinion. Kung mamimili ako sa dalawang motor na to, kung alin yung aking dadalhin pagdating sa pagpasok sa trabaho, let's say pupunta ka lang from point A to point B or more on city driving, I will definitely use the Yamaha Fazio. Sa kadahilan ng matipid sa gasolina, magaan dalhin para sa mga traffic, mababa yung seat height, and last is bago sa kalsada. Hindi naluluma pag classic retro look ang bike. And of course, konti pa lang kayong nakaganito kung ina-drive mo to sa kalsada. But soon enough, of course, alam ko dadami rin ng may ganito. Ngayon, kung malalayong biyahe naman ang aking pupuntahan, doon naman ako of course kay Honda Click 125. Patipid pa rin naman sa gas ang isang to. Plus, meron siyang liquid cooling system. Very efficient talaga yan. No worries ka kahit gaano kahaba ang biyahe mo. Make sure lang na tama ang iyong coolant level. Maganda yung kanyang suspension and very decent yung kanyang power output. Plus, idagdag mo pa dyan yung 14 inches wheels na mas gusto
gusto ko yung handling nun. Parehas nga merong modern features ang dalawang motor na to. Makikita nyo, medyo malaki yung price difference nila. So magde-decide ka na lang kung alin yung nagmamatter sa'yo or yung mas importante sa inyong feature. Para sa extra 9,000 pesos na ikinamahal ni Fazio, makakakuha ka ng Dunlop tires, Lucor hybrid, charging port, Yamaha Motorcycle Connect, split LED headlight, classic retro looking bike. At idagdag mo pa dyan, syempre, ang stop and start system for better fuel efficiency. And so on and so forth. Pagdating naman kay Click, for me, yung kanyang mga edges, of course, is yung kanyang liquid cooling system. Na for me, ay ito na nga ang dapat na standard natin pagdating sa future. And kung pinapahalagan mo yung value for money, natural na yung 9,000 pesos difference ay very significant na for you. Kaya, bang for the buck pa rin tong si Honda Click 125. So again, ang sagot ay nasa sa iyo pa rin. Kung alin sa dalawa ang mas type mo. At ayun na nga, netizens, ang head-to-head na comparison video natin kay Yamaha Fazio at kay Honda Click 125i. Anong masasabi nyo sa motor na ito? Alin sa dalawa ang napili nyo? Comment nyo naman sa ibaba at kung bakit ayun ang choice ninyo. Meron ba akong mga nakaligtaan na features nito na hindi ko nasabi sa vlog na ito? I-comment nyo sa ibaba para matulungan natin yung mga future consumers. Ano pang ibang comparison video ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, follow this page for more. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.